Isipin sandali na ikaw ay nasa isang kongregasyon kung saan ang pastor ay umakyat sa pulpito at nagpapahayag na may autoridad. Nag-uutos ako ng tagumpay sa kanilang buhay. Ipinapahayag ko ang kaunlaran sa pananalapi. Natutukoy ko na ang sakit ay lumalabas sa iyong katawan ngayon. Ang karamihan ng tao ay tumugon ng may sigasig. Inuulit ang mga salitang ito na parang mga mahiwagang formula na may kakayahang baguhin ang katotohanan. Bueno, ang aking kaibigan, ito ay isa sa mga mapanganib na doktrina na pinamamahalaang ni Satanas na ma-infiltrate ang modernong simbahan. At marami ang hindi nakakaintindi. Ang paniniwala na maaari nating lumikha ng ating sariling katotohanan sa pamamagitan ng mga pahayag sa pandiwang ay pinalawak bilang isang tuyong dayami para sa mga kontemporaryong kongregasyon. Itinuturo ng doktrinang ito na ang tapat ay may kapangyarihan upang makakuha ng mga pagpapala at baguhin ang mga pangyayari na nagpapahayag lamang ng nais nilang mangyari. Inuutusan ko ang kasaganaan, ipinapahayag ko ang kalusugan. Natutukoy ko na ang aking negosyo ay nagtatagumpay. Ang mga pariralang ito ay naging pangkaraniwan na maraming mga mananampalataya ang itinuturing na isang mahalagang bahagi ng pananampalatayang Kristiyano. Ngunit narito ang bagay. Ang pagsasanay na ito ay walang matatag na pundasyong Biblia at kumakatawan sa isang mapanganib na pagbaluktot ng totoong kapangyarihan ng panalangin. Itinuturo sa atin ng Biblia na ang Diyos ay may kapangyarihan at na ang ating mga panalangin ay dapat na nakahanay sa kanilang kalooban, hindi sa ating personal na pagnanasa. Kapag itinuro ni Jesus ang kanyang mga alagad na manalangin, ipinakita niya sa kanila ang isang modelo ng pagpapakumbaba at pagsumite. Ang ating Ama na nasa langit ay nababanal ang iyong pangalan. Ang iyong kaharian ay dumating. Ang iyong kalooban tulad ng sa langit pati na rin sa kalangitan gayon din sa mundo. Mateo 6:9-10. Pansinin na walang mga pahayag o pahayag ng autoridad, ngunit isang mapagpakumbabang kahilingan para sa kalooban ng Diyos na matupad. Ang pagkakaiba na ito ay mahalaga upang maunawaan kung bakit ang doktrina ng pagpapahayag at pag-utos ay sobrang may problema. Ang mga tagapagtanggol ng doktrinang ito ay madalas na nagbabanggit ng Trabaho 22:28 na nagsasabing, magpapasya ka ng isang bagay at gagawin ito sa iyo, at sa iyong mga landas ang ilaw ay lumiwanag. Sa unang sulyap, ang talatang ito ay tila sumusuporta sa ideya na maaari nating mag-atas ng mga bagay at automatikong matutupad. Gayunpaman, kapag sinuri natin ang konteksto, natuklasan namin ang isang bagay na nakakagulat. Ang mga salitang ito ay binibigkas ni Eliphaz, isa sa mga kaibigan ni Job, na ang payo ay kasunod na nabigo ng Diyos mismo. Sa Job 42:7, malinaw na sinabi ng Diyos, ang aking galit ay naiilawan laban sa iyo at sa iyong dalawang kasama, dahil hindi mo ako napag-usapan ng diretso bilang aking lingkod na trabaho. Nangangahulugan ito na batay tayo sa isang doktrina sa mga salitang tinanggihan ng Diyos na hindi tama. Ito ay tulad ng pagbuo ng isang bahay sa moving Giza Arena. Maaring mukhang matatag ito sa simula, ngunit hindi maiiwasang mabagsak ito. Ang kabalintunaan ay maraming mga mangangaral ang gumagamit ng talatang ito nang hindi binabanggit na nagmula ito sa isang talumpati na hindi tinanggihan ng Diyos. Ang pagmamanipula ng mga banal na kasulatan ay eksaktong hinahanap ni Satanas, na kumuha tayo ng mga taludtod sa konteksto upang bigyang katwiran ang mga kasanayan na hindi pinarangalan ng Diyos. Ang tunay na pananampalataya ay hindi batay sa ating kakayahang mag-atas, ngunit sa pagtitiwala sa karunungan at pagmamahal ng ating Ama sa langit. Kapag nagdarasal tayo, hindi tayo nagbibigay ng mga order sa universo. Pumasok kami sa pakikipag-isa sa tagalikha ng universo, na kinikilala ang kanyang kataas-taasang autoridad sa lahat ng mga bagay. Ang pagkakaiba sa pagitan ng panalangin sa Biblia at utos ay tulad ng pagkakaiba sa pagitan ng isang anak na magalang na humihiling para sa kanyang ama at isang kapisilbi na anak na hinihiling na matupad ang kanyang mga kagustuhan. Si Hesukristo, ang aming perpektong halimbawa, ay hindi kailanman nagpasya ng anumang bagay para sa kanyang personal na pakinabang. Kahit na sa pinaka-nakababahalang sandali ng kanyang buhay, sa Getsemani, nanalangin siya, ang aking Ama, kung maaari, umalis mula sa akin ang tasa na ito, ngunit hindi ito tulad ng gusto ko, ngunit tulad mo. Mateo 28:39.
Narito makikita natin ang totoong kakanyahan ng panalangin. Pagsumiti sa kalooban ng Ama, hindi pagpapataw ng ating kalooban. Kung ang parehong anak ng Diyos ay sumailalim sa kalooban ng Ama, sino ang dapat nating isipin na maaari tayong mag-utos at hilingin na matupad ang ating mga kagustuhan? Ang saloobin na ito ay nagpapakita ng isang mapagmataas na puso na naglalayong kontrolin ang Diyos sa halip na kontrolado siya. Itinuturo sa atin ng Biblia na ang mabisang panalangin ng matuwid ay maaaring marami. Santiago, 5:16, ngunit napansin na nagsasalita siya ng panalangin, hindi ng mga kautusan. Ang mabisang panalangin ay nagmula sa isang mapagpakumbabang puso na naghahanap ng kaluwalhatian ng Diyos, hindi ang kasiyahan ng mga personal na kagustuhan. Kapag nagdarasal tayo ayon sa kalooban ng Diyos, maaari tayong magkaroon ng tiwala na nakikinig siya sa atin. 1 Juan, you'll remember, 14 and 15. Ngunit hinihiling nito na malaman namin ang iyong kalooban sa pamamagitan ng iyong salita at handa kaming tanggapin ang iyong sagot kahit na hindi ka tumutugma sa aming mga inaasahan. Ang doktrinang ito ay lumilikha din ng isang mapanganib na kaisipan na naglalagay ng responsibilidad para sa resulta sa mananampalataya sa halip na sa Diyos. Kung si Simone ay nagpapagaling sa pagpapagaling at hindi gumaling, sinabihan siyang wala siyang sapat na pananampalataya o na siya ay nagkasala na nakatago sa kanyang buhay. Lumilikha ito ng isang nagwawasak na emosyonal at espiritual na pasanin para sa mga taong naghihirap na. Isipin ang isang ina na nag-uutos sa kalusugan ng kanyang may sakit na anak sa loob ng maraming buwan at ang bata ay hindi mapabuti. Ayon sa doktrinang ito, ang pagkakasala ay nahuhulog sa kanya para sa walang sapat na pananampalataya. Anong kalupitan? Itinuturo sa atin ng Biblia na nakatira tayo sa isang nahulog na mundo kung saan ang sakit at pagdurusa ay pansamantalang katotohanan na kinakaharap natin hanggang sa bumalik si Kristo. Ang apostol na si Pablo, isa sa mga pinakatapat na tao na umiiral, ay mayroong tibok sa laman na hindi tinanggal ng Diyos sa kabila ng kanyang mga dalangin. Tagawas mga taga-Korinto Dom Barison, 7:1. Nangangahulugan ba ito na walang pananampalataya si Pablo? Siyempre hindi. Ang Diyos ay may mas malaking layunin. Ang pagtuturo sa kanya na ang kanyang biyaya ay sapat at na ang kanyang kapangyarihan ay perpekto sa kahinaan. Subtim, pinapayagan ng Diyos ang mga mahihirap na kalagayan sa ating buhay, hindi dahil kulang tayo sa pananampalataya, ngunit dahil mayroon itong mga plano na lalampas sa ating pag-unawa. Ang tunay na pananampalataya ay hindi binubuo sa pagpapasya sa nais natin, ngunit sa pagtitiwala sa Diyos kahit na hindi natin naiintindihan ang kanyang mga landas. Ang kasanayan ng pagpapahayag at pag-utos ay nagpapakita rin ng isang pangit na pag-unawa sa kapangyarihan ng mga salita. Bagaman totoo na ang mga salita ay may kapangyarihan, pagkatapos ng lahat, nilikha ng Diyos ang universo na nagsasalita. Ang kapangyarihang ito ay hindi naninirahan sa atin bilang mga nahulog na tao. Ang kapangyarihang malikhaing ay kabilang sa Diyos. Kapag sinubukan nating gumamit ng mga salita bilang mga mahiwagang tool upang manipulahin ang katotohanan, kami ay nag-uudyok ng isang prerogative na kabilang lamang sa tagalikha. Ito ay tulad ng isang empleyado na sumusubok na magbigay ng mga order sa CEO ng kumpanya. Wala lang siyang autoridad na gawin ito. Ang aming mga salita ay may kapangyarihan kapag sila ay nakahanay sa kalooban ng Diyos at binibigkas sa tunay na pananampalataya, ngunit ang kapangyarihang ito ay nagmula sa Kanya. Ang pagkakaiba ay mahalaga. Sa panalangin sa Biblia, kinikilala natin na ang Diyos ang mapagkukunan ng kapangyarihan. Sa decree, kumikilos tayo na parang pinagmulan. Ang pagbabagong ito ay nagbabago sa lahat ng likas na katangian ng ating kaugnayan sa Diyos, na binabago ito mula sa isang relasyon ng pag-asa at pagsamba sa isang pagmamanipula at kontrol. Ang tunay na pananampalataya ay humahantong sa amin na sabihin bilang Maria, "Gawin mo ako ayon sa iyong salita." Lucas 1:38. Huwag gawin ang aking utos. Habang sumusulong tayo sa ating pag-unawa sa mga naka-infiltrated na doktrinang ito, makikita natin kung paano umaabot ang kontrol na ito sa iba pang mga mapanganib na lugar ng modernong pagtuturo. Malapit na sinasabi ang doktrina ng utos na nakakahanap tayo ng isa pang pagtuturo na nakuha ang mga puso ng milyon. Ang positibong pagtatapat.
Ang doktrinang ito ay nagtalo na ang aming mga salita ay may isang likas na malikhaing kapangyarihan at maaari nating baguhin ang ating pisikal at espiritual na katotohanan sa pamamagitan lamang ng mga positibong pahayag. Huwag kailanman sabihin na ikaw ay may sakit. Huwag ipagtapat ang kahirapan. Laging nagsasalita ng pagpapala tungkol sa iyong buhay. Ang mga pariralang ito ay naging modernong mantras na maraming mga naniniwala na ulitin ang relihiyon. Ngunit narito ang hindi alam ng marami. Ang doktrinang ito ay walang mga ugat nito sa Biblia, ngunit sa paggalaw ng bagong pag-iisip ng ika-19 na siglo, isang pilosopiya na naghahalo ng mga elemento ng Kristyanismo na may mga ideya ng metapisiko at okultura. Ang mga pioneer, tulad ng Phineas Quimby at Mary Baker Eddy, ay binuo ang mga ideyang ito bago sila dumating sa mga simbahang Kristiyano. Ang trahedya ay ang sekular na pilosopiya na ito ay nakilala ang sarili na may wikang Biblia at na infiltrated na Kristyanismo, niloloko ang milyong mga taimtim na mananampalataya. Ang positibong pagtatapat ay nagtuturo na dapat nating iwasan sa lahat ng mga gastos upang aminin ang ating mga kahinaan, problema o pangangailangan, dahil ang paggawa nito ay nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan upang maipakita sa ating buhay. Ayon sa lohika na ito, kung inamin mo na dumadaan ka sa mga paghihirap sa pananalapi, ikaw ay nagkumpirma ng kahirapan at nakakaakit ng higit na kahirapan sa iyong buhay. Kung kinikilala mo na nakikipaglaban ka sa isang sakit, ikaw ay nagkukumpisal na sakit at lumala. Ang kaisipan na ito ay lumilikha ng isang psikolohikal na bilangguan kung saan ang mga mananampalataya ay nabubuhay sa patuloy na pagtanggi ng katotohanan na natatakot na ang pagkilala sa kanilang mga problema ay lalala. Ang mga tagapagtanggol ng doktrinang ito ay madalas na nagbabanggit ng Kawikaan 18:21. Ang kamatayan at buhay ay hawak ng wika at ang sinumang nagmamahal sa kanya ay kakainin ang kanyang mga prutas. Sa unang sulyap, ang talatang ito ay tila sumusuporta sa ideya na ang aming mga salita ay may ganap na malikhaing kapangyarihan. Gayunpaman, kapag pinag-aaralan natin ang kawikaan na ito sa konteksto ng kultura at Biblia, nauunawaan namin na tumutukoy ito sa relasyonal na kapangyarihan ng mga salita, hindi sa isang mahiwagang o metapisiko na kapangyarihan. Sa kulturang Hebreo, ang mga salita ay may malaking kahalagahan sa relasyon ng tao. Maaaring bumuo o sirain ang mga relasyon, hikayatin o masiraan ng loob, pagpalain o sumpa sa panlipunang at emosyonal na kahulugan. Ang panitikan ng karunungan ng Biblia ay patuloy na binibigyang diin ang kahalagahan ng paggamit ng ating mga salita ng matalino sa ating pakikipag-ugnayan sa iba. Ngunit ito ay iba sa pagsasabi na ang aming mga salita ay maaaring baguhin ng pisikal o espiritual na katotohanan sa isang mystical na paraan. Kapag pinagaling ni Jesus ang may sakit, hindi niya sila tinuruan ng mga positibong pamamaraan sa pagtatapat. Ginamit lamang niya ang kanyang banal na awtoridad bilang anak ng Diyos. Ang kapangyarihan ay hindi nabuhay sa mga salita sa kanilang sarili, ngunit sa taong nagpahayag sa kanila, ang nagkatawang Diyos mismo. Kami bilang mga tao ay walang parehong likas na kapangyarihan ng malikhaing. Ang ating mga salita ay maaaring maka-impluwensya sa ating mga saloobin at ng iba pa, ay maaaring magpahayag ng pananampalataya o pag-aalinlangan, maaaring bumuo o sirain ang mga relasyon, ngunit hindi mababago ang mga pisikal na batas ng universo o pilitin ang Diyos na kumilos ayon sa ating mga hangarin. Ang positibong pagtatapat ay lumilikha din ng isang teolohiya ng pagtanggi na malalim na antibiblikal. Ang Biblia ay puno ng mga halimbawa ng mga kalalakihan at kababaihan ng pananampalataya na matapat na ipinagtapat ang kanilang mga pakikibaka, kahinaan at pangangailangan. David, isang tao ayon sa puso ng Diyos, isinulat niya sa awit 22:1, Aking Diyos, bakit mo ako pinabayaan? Si David ba ay nagkumpirma ng negativity? Siyempre hindi. Siya ay matapat na nagpapahayag ng kanyang paghihirap sa harap ng Diyos. At ang parehong mga salitang ito ay binibigkas ni Hesukristo sa krus, Mateo 27:46. Malinaw na kinumpirma ni Apostol Pablo ang kanyang mga kahinaan. Dahil kapag ako ay mahina, pagkatapos ay malakas ako. Do mga taga Korinto 2:10. Si Job, na tinawag ng Diyos mismo na perpekto at tuwid,
sabi ng kanyang sakit at pagkalito sa panahon ng kanyang pagdurusa. Ang mga pagsusulit sa Biblia ay nagpapakita sa amin na ang emosyonal at espiritual na katapatan ay hindi lamang pinapayagan, ngunit mahalaga para sa isang tunay na relasyon sa Diyos. Ayaw ng Diyos na lumapit tayo sa Kanya na may mga maskara ng artipisyal na pagiging perpekto. Nais niya tayo darating tulad natin, kasama ang ating tunay na pakikibaka at pangangailangan. Ang positibong pagtatapat sa kaibahan ay nagtuturo sa atin na magsinungaling, ating sarili, sa iba at, sa huli, sa Diyos. Lumilikha ka ng isang mababaw na pagka-espiritual batay sa pagtanggi sa halip na ang tunay na pagbabagong anyo na nagmumula sa matapat na pakikipagtagpo sa biyaya ng Diyos. Bukod dito, ang doktrinang ito ay direktang sumasalungat sa mga turo ni Apostol Santiago sa pagpaplano at mga pahayag tungkol sa hinaharap. Sa Santiago 14:13-15, nabasa natin, "Halika na tayo ngayon. Sasabihin mo, ngayon at bukas ay pupunta tayo sa ganoong lungsod at pupunta tayo doon ng 1 taon at magtrapiko tayo at mananalo tayo. Kapag hindi mo alam kung ano ito bukas, sa halip na dapat mong sabihin, kung nais ng Panginoon, mabubuhay tayo at gawin ito o iyon." Pansinin na hindi kinundinan ni Santiago ang pagpaplano sa sarili, ngunit hinatulan ang pagmamataas ng paggawa ng mga pahayag tungkol sa hinaharap ng hindi kinikilala ang soberanya ng Diyos. Itinuturo sa atin ng apostol na ang lahat ng ating mga salita tungkol sa hinaharap ay dapat na minarkahan ng pagpapakumbaba at pag-asa ng Diyos. Ito ay nakumpleto na tutol sa kaisipan ng positibong pagtatapat na naghihikayat sa atin na gumawa ng matapang at tiyak na mga pahayag tungkol sa kung ano ang mangyayari sa ating buhay. Magiging mayaman ako, magiging malusog ako, magtatagumpay ako. Ang mga pahayag na ito, kapag ginawa ito ng hindi kinikilala ang soberanong kalooban ng Diyos, eksaktong sumasalamin sa mapagmataas na saloobin na hinatulan ni Santiago. Ang tunay na pananampalataya sa Biblia ay humahantong sa atin na sabihin, kung nais ng Panginoon magiging maunlad ako, kung ito ay kalooban ng Diyos, gagaling ako. Kung pinahihintulutan ito ng Diyos, magtagumpay ako. Ang pagkakaiba na ito ay maaaring mukhang banayad, ngunit sumasalamin ito ng isang pangunahing pagkakaiba sa ating pag-unawa sa kung sino ang talagang may kontrol sa ating buhay. Ang positibong pagtatapat ay hindi rin pinapansin ang katotohanan ng pagtubos ng pagdurusa sa buhay na Kristiyano. Malinaw na itinuturo ng Biblia na ang pagdurusa ay maaaring maging bahagi ng plano ng Diyos para sa ating espiritual na paglaki at para sa kanyang kaluwalhatian. Tinitiyak sa amin ng Roma 8:28 na lahat ng bagay ay tumutulong sa kanila ng maayos sa mga nagmamahal sa Diyos, ngunit hindi ito nangangahulugan na ang lahat ng mga bagay ay mabuti sa kanilang sarili. Minsan, pinapayagan ng Diyos ang mga paghihirap sa ating buhay na magturo sa atin ng pag-asa upang mabuo ang ating pagkatao o maghanda na maglingkod sa iba na dumadaan sa mga katulad na sitwasyon. Kapag tinanggihan natin ang pagtatapat sa mga mahihirap na katotohanan na ito, nawalan tayo ng mahalagang mga pagkakataon para sa espiritual na paglaki. Ang apostol na si Pedro ay sumulat, "Minamahal, huwag sorpresa ang iyong sarili sa pagsubok ng apoy na dumating sa iyo na parang may kakaibang nangyayari sa iyo, ngunit masiyahan ka sa kanila dahil nakikilahok ka sa mga pagdurusa ni Kristo." 1 Pedro 4:1-13. Ang pananaw na ito ay ganap na hindi sumasang ayon sa positibong pagtatapat na nakikita ang lahat ng pagdurusa bilang katibayan ng kawalan ng maling pananampalataya o pagtatapat. Kinikilala ng totoong Kristiyanong pananampalataya na nabubuhay tayo sa isang nahulog na mundo kung saan hindi maiiwasan ang pagdurusa, ngunit kinikilala din na magagamit din ng Diyos ang ating pinakamahirap na kalagayan para sa kanyang walang hanggang mga layunin. Kaya ipinagpapatuloy namin ang paggalugad ng mga infiltrated na doktrinang ito. Matutuklasan natin kung paano ang pag-iisip ng kontrol at pagmamanipula na ito ay lumalawak ng mas malalim sa mga sumusunod na mapanganib na lugar. Sa maraming mga modernong simbahan, nasaksihan namin ang paglitaw ng isang kasanayan na dapat mag-alarma sa bawat mananampalataya na nagmamahal sa salita ng Diyos. Ang pagtaas ng sinasabing personal na propetikong salita sa parehong antas ng awtoridad
bilang mga script na kasulatan, larawan. Ang eksenang ito na paulit-ulit sa mga kongregasyon sa buong mundo. Ang isang mangangaral ay lumalapit sa mikropono, ipinapikit ng kanyang mga mata at idineklara. Sa gayon, sabi ng Panginoon, magbubukas ako ng mga pintuan na walang sino man ang maaring magsara sa iyong buhay sa pananalapi. Magdadala ako ng isang supernatural na pag-aani ng mga pagpapala sa susunod na 90 araw. Natatanggap ng kongregasyon ang mga salitang ito nang may ganap na paggalang na parang direkta mula sa trono ng Diyos, nang walang pagtatanong o pagsusuri sa ilaw ng mga banal na kasulatan. Ngunit narito ang mapanganib na katotohanan. Ang pagsasanay na ito ay nagbukas ng pintuan sa isa sa mga pinakabanayad at mapanirang mga paglusot ni Satanas sa modernong simbahan. Kapag pinapayagan natin ang mga pahayag ng tao na matanggap na may parehong autoridad tulad ng Biblia, nilalabag natin ang isa sa mga pangunahing prinsipyo ng pananampalatayang Kristiyano. Ang sapat at kataas-taasang mga banal na kasulatan. Binalaan tayo ng salita ng Diyos sa Apokalipsis 22:18-19 sa malubhang kahihinatnan ng pagdaragdag o pag-alis ng isang bagay sa paghahayag nito. Gayunpaman, maraming mga simbahan ang lumikha ng isang kapaligiran kung saan ang mga makahulang salita ay hindi lamang umakma sa Biblia, ngunit madalas na sumasalungat o palitan ito sa pagsasanay. Ito ay kumakatawan sa isang pangunahing paglihis mula sa doktrinang Biblia ng paghahayag at binubuksan ang pintuan sa lahat ng uri ng mga pagkakamali at pagmamanipula. Ang komersyalisasyon ng mga dapat na makahulang salita ay nagpapakita ng totoong katangian ng pagsasanay na ito. Sa mga komperensya at mga espesyal na kaganapan, nakikita natin ang mga propeta na singgilin ang daang o libong dolyar para sa mga personal na salita ng Diyos. Pag-isipan ito ng ilang sandali. Dahil kailan nagsimulang singilin ng Diyos para sa kanyang mga mensahe? Tronge ang kasaysayan ng Biblia, ang tunay na mga propeta ng Diyos ay hindi na ibenta ang kanilang mga salita. Sa katunayan, marami sa kanila ang nakaranas ng pag-uusig at kahirapan para sa matapat na pagpapahayag ng banal na mensahe. Si Jeremias ay nabilanggo, ipinatapon si Ezekiel, si Juan Bautista ay pinugutan ng ulo. Wala sa kanila ang pinayaman na nagbebenta ng mga salita ng Diyos. Ngunit sa ating panahon, nakita namin ang isang buong industriya na itinayo sa paligid ng pagbebenta ng sinasabing banal na paghahayag. Ang komersyalisasyon na ito ay dapat na isang agarang signal ng alarma para sa anumang nakikilalang mananampalataya. Kapag ang salita ng Diyos ay nagiging isang produkto na ibinebenta sa pinakamataas na bidder, masisiguro nating hindi tayo nakikipag-usap sa tunay na paghahayag, ngunit may pagmamanipula ng tao na nakikilala bilang espiritualidad. Ang tunay na salita ng Diyos ay libre, na-access sa lahat, at ganap na inihayag sa mga banal na kasulatan, tulad ng Isaiah 55:1. Sa lahat ng uhaw, halika sa tubig, at ang mga walang pera, halika, bumili at komed. Ang salita ng Diyos ay hindi ibinebenta. Ang bawat isa na naghahanap sa Kanya na may taos, pusong-puso, ay malayang ibinibigay. Ang malubhang panganib sa pagsasanay na ito ay lumilikha ito ng isang kapaligiran kung saan ang autoridad sa Biblia ay sistematikong nasisira. Kapag ang isang kongregasyon ay kaugalian na makatanggap ng mga sariwang salita ng Diyos bawat linggo, unti-unting nagsisimula na umasa sa Biblia para sa espiritual na direksyon. Bakit gumugol ng oras sa pag-aaral ng mga banal na kasulatan kung makakakuha ka ng isang personalized na salita mula sa propeta sa tungkulin? Ang kaisipan na ito ay dahan-dahang binubura ang sentralidad ng Biblia sa buhay ng mananampalataya at lumilikha ng isang hindi malusog na pag-asa sa mga tagapamagitan ng tao. Malinaw na itinuturo ng Biblia na ang lahat ng mga mananampalataya ay may direktang pag-access sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo, Hebreo 6:6, at na ang banal na espiritu ay gumagabay sa lahat ng mga anak ng Diyos, Roma 8:14. Hindi namin kailangan ng mga espesyal na propeta na nagbibigay sa amin ng eksklusibong mga salita. Mayroon tayong kumpleto at sapat na salita ng Diyos sa mga banal na kasulatan. Bukod dito, ang pagsasanay na ito
ay madalas na gumagawa ng mga hula na hindi malinaw, generic o imposibleng mapatunayan. Ang Diyos ay gagawa ng bago sa iyong buhay. Isang panahon ng pagpapala ay papalapit. Ang Diyos ay may mga espesyal na plano para sa iyo. Ang mga pahayag na ito ay pangkalahatan na maaari silang mag-apply sa sinuman sa anumang oras. Ang tunay na hula ng Biblia ay tiyak, napatunayan at palaging natutupad ng eksakto kung paano ito binibigkas. Deuteronomio 18:22. Ang kaibahan sa pagitan ng tunay na hula ng Biblia at ang mga modernong hindi malinaw na pahayag ay maliwanag para sa sinumang nag-aaral ng matapat sa mga sulat. Ang Biblia ay nagbibigay sa amin ng malinaw na mga tagubilin sa kung paano mahawakan ang mga pahayag ng makahulang. Huwag maliitin ang mga hula. Suriin ang lahat na pananatili ng mabuti. 1 Thessalonica, 4:21. Pansinin na hindi sinabi ni Pablo na automatiko nating tinatanggap ang anumang makahulang pahayag, ngunit maingat nating suriin ang mga ito. Ang pamantayan para sa pagsusulit na ito ay palaging ang salita ng Diyos na ipinahayag. Ang anumang hula na sumasalungat sa mga banal na kasulatan ay dapat tanggihan kaagad. Anuman ang espiritual na ang taong nagpapahayag nito ay tila sa kasamaang palad. Maraming mga simbahan ang namuhunan sa prosesong ito. Sa halip na suriin ang mga makahulang salita sa ilaw ng Biblia, binibigyang kahulugan nila ang Biblia sa ilaw ng mga makahulang salita. Ito ay kumakatawan sa isang mapanganib na pamumuhunan ng awtoridad sa Biblia. Ang apostol na si Pedro ay nagpapaalala sa amin na mayroon din kaming mas ligtas na makahulang salita na mahusay mong maging matulungin tulad ng isang sulo na ilaw sa isang madilim na lugar, sa 1 Pedro 1:4-19. Ang mas ligtas na salita ng makahulang ay tumutukoy sa mga banal na kasulatan, hindi sa mga kontemporaryong paghahayag. Ang Diyos ay ganap na nagsalita at sa wakas sa pamamagitan ng kanyang anak, Hebreo 1:1-2. At ang paghahayag na iyon ay napanatili para sa atin sa Biblia. Habang ang banal na espiritu ay patuloy na gabayan at nakikipag-usap sa mga mananampalataya, hindi siya sumasalungat o nagdaragdag sa kung ano ang ipinahayag sa kanyang nakasulat na salita. Ang paglaganap ng mga maling makahulang salita ay lumilikha din ng pagkalito at pagkabigo sa mga mananampalataya kapag ang mga hula na ito ay hindi natutupad. Isipin ang isang tao na tumatanggap ng isang makahulang salita na makakatanggap siya ng isang mahusay na pagpapala sa pananalapi sa susunod na 3 buwan. At kapag ang oras na iyon ay walang nangyari, ang kanyang pananampalataya ay kumakalat. O isaalang-alang ang isang mag-asawa na tumatanggap ng isang hula na magkakaroon sila ng isang anak at pagkatapos ng mga tao ng kawalan, naramdaman nilang inabandona ng Diyos. Patuloy kang paulit-ulit sa mga simbahan na yumakap sa pagsasanay na ito, nag-iiwan ng isang bakas ng nasugatan na puso at nasira na pananampalataya. Ang tunay na mga propeta ng Biblia ay may 100% rate ng katumpakan dahil ang mga salita ng Diyos ay talagang nagsalita. Ngunit ang mga modernong propeta na ito ay patuloy na nabigo sa kanilang mga hula, ngunit patuloy na natatanggap bilang mga tagapagsalita ng banal. Ang pattern na ito ay dapat na sapat na katibayan na ang isang bagay ay panimula na masama sa pagsasanay na ito. Ang Diyos ay hindi isang Diyos ng pagkalito, o mga taga-Korinto 14:33. At hindi siya nagbibigay ng mga maling salita o hindi natutupad. Kapag nakakita tayo ng isang pareho na pattern ng nabigo ng mga hula, masisiguro nating hindi tayo nakikipag-usap sa tunay na paghahayag ng banal. Ang solusyon ay hindi upang maghanap ng mas mahusay na mga propeta, ngunit upang bumalik sa sapat at maaasahang awtoridad ng mga banal na kasulatan, kung saan nahanap natin ang lahat ng kailangan natin para sa buhay at kabanalan, sa 2 Pedro 4:3. Kaya lumipat kami patungo sa sumusunod na doktrina na infiltrated. Makikita natin kung paano ang paghahanap na ito para sa mga espesyal na karanasan sa espiritual ay naipakita sa isa pang may problemang lugar. Sa loob ng mga modernong bilog na charismatic, kakaunti ang mga doktrina na nagdulot ng labis na pagkalito at paghahati bilang paniniwala sa sinaunang sa pamamagitan ng paglipat. Ang pagtuturo na ito ay nagtalo na ang mga espiritual na regalo, ministro
o isang espesyal na pagpapahid ay maaaring ilipat mula sa isang tao patungo sa isa pa sa pamamagitan ng pagpapataw ng mga kamay, makipag-ugnay sa mga pinahiran na mga bagay o maging sa pamana ng pamilya. Larawan ang mga eksenang nakita nating ulitin ang sarili sa libong mga simbahan. Isang tao ng Diyos na may dapat na espesyal na pagpapahid na nagpapataw ng kanyang mga kamay sa mga ranggo ng mga tao na nangangako na ilipat ang kanyang pagpapahid para sa kalusugan, kasaganaan o kapangyarihan ng ministerial o isipin ang mantles at mga personal na bagay ng mga sikat na mga ngaral na ibinebenta kasama ang pangako na naglalaman sila ng isang pagpapahid na maililipat. Ngunit narito ang hindi naiintindihan ng marami. Ang pagsasanay na ito ay hindi lamang kulang sa solidong pundasyong Biblia, ngunit kumakatawan din sa isang pangunahing pagbaluktot ng gawain ng banal na espiritu at lumilikha ng isang espiritual na hierarchy na sumasalungat sa mga turo ng bagong tipan. Ang banal na espiritu ay hindi isang sangkap na maaring botelya, ilipat o minana bilang isang material na pag-aari. Siya ang pangatlong tao ng Trinity, soberan niya sa kanyang mga pagpapasya at operasyon na namamahagi ng mga regalo sa bawat isa sa gusto niya. Mga taga-Korinto 11, kapag binabawasan natin ang gawain ng banal na espiritu sa isang pagpapahid na maaaring manipulahin at ilipat ng mga tao, tinatrato natin ang makapangyarihang Diyos na parang isang impersonal na puwersa na maaari nating kontrolin at idirekta ayon sa ating mga hinahangad. Ang doktrinang ito ay lumilikha ng kung ano ang maaari nating tawaging isang espiritual na piling tao. Isang klase ng mga tao na sinasabing may mas mataas na pagpapahid na wala sa iba. Ayon sa pagtuturo na ito, ang ilang mga individual ay mga espesyal na entuat na maaaring magbigay ng mga regalo at pagpapala sa iba na hindi gaanong pinahiran. Ang hierarchy na ito ay ganap na salungat sa diwa ng bagong tipan, kung saan ang lahat ng mga naniniwala ay pantay na banal, pantay na minamahal ng Diyos, at pinaninirahan din ng banal na espiritu. Ang Apostol Juan ay sumulat, "Ngunit mayroon kang pagpapahid ng santo at alam mo ang lahat ng mga bagay at tungkol sa iyo, ang pagpapahid na natanggap mo mula sa Kanya ay nananatili sa iyo." 1 Juan 2:20-27. Pansinin na tinutugunan ni Juan ang lahat ng mga naniniwala, hindi sa isang espesyal na piling tao. Ang bawat tunay na mananampalataya ay mayroon ng pagpapahid ng banal na espiritu. Hindi namin kailangan ng ibang tao upang ilipat ito sa amin. Ang katotohanang ito ay dapat palayain sa amin mula sa desperadong paghahanap para sa higit na pagpapahid sa pamamagitan ng mga tagapamagitan ng tao. Ang problema ay hindi na kulang tayo sa pagpapahid, ngunit madalas nating hindi maintindihan o hindi lumalakad sa pagpapahid na mayroon na tayong mga anak ng Diyos. Kapag naghahanap tayo ng karagdagang pagpapahid sa pamamagitan ng ibang tao, tahasang tinatanggihan natin ang sapat na ibinigay sa atin ng Diyos at paglikha ng isang hindi malusog na pag-asa sa mga pinuno ng espiritual. Ang mga tagapagtanggol ng doktrinang ito ay madalas na itinuturo ang mga halimbawa ng Biblia tulad ni Eliseo na tumatanggap ng isang dobleng bahagi ng espiritu ni Elias, Dedon Hari Doctrine and Lifting, o si Paul na nagpapataw ng mga kamay kay Timoteo sa 2 Timoteo 1:6. Gayunpaman, ang isang maingat na pagsusuri sa mga talatang ito ay nagpapakita na hindi nila sinusuportahan ang modernong doktrinang paglilipat ng doktrina. Sa kaso ni Eliseo, hindi niya natanggap ang personal na espiritu ni Elias, ngunit binigyan siya ng Diyos ng isang dobleng bahagi ng parehong espiritu na pinagtatrabahuhan niya sa pamamagitan ni Elias. Ang kapangyarihan ay hindi nagmula kay Elias bilang isang tao, ngunit mula sa Diyos mismo. Bukod dito, nangyari ito sa natatanging konteksto ng makahulang ministeryo ng lumang tipan bago ang pagdating ng banal na espiritu sa Pentecostes. Sa kaso ni Timoteo, tinutukoy ni Pablo ang regalo na nasa kanya para sa pagpapataw ng aking mga kamay. Ngunit ang konteksto ay nagmumungkahi na tumutukoy ito sa publiko na kumpirmasyon ng tawag ni Timoteo sa ministeryo, hindi sa paglilipat ng personal na kapangyarihan ni Paul. Ang pagpapataw ng mga kamay sa bagong tipan ay madalas na sumisimbolo ng pagkakakilanlan, kumpirmasyon at komisyon para sa ministeryo.
ngunit hindi paglilipat ng mga personal na espiritual na kapangyarihan. Ang mga pagsusulit sa Biblia ay hindi nagbibigay katwiran sa modernong kasanayan ng paglilipat na parang isang sangkap na maaaring maipasa mula sa bawat tao bilang isang sulo ng Olympic. Ang paghahanap para sa paglilipat ay nagpapakita rin ng isang may sira na pag-unawa sa kung paano nagpapatakbo ang banal na espiritu sa buhay ng mananampalataya. Ang banal na espiritu ay hindi gumagana sa pamamagitan ng mga mahiwagang formula o mga espesyal na ritual, ngunit sa pamamagitan ng pananampalataya, pagsunod, at pakikipag-ugnay sa Diyos na binuo sa pamamagitan ng panalangin at pag-aaral ng kanyang salita. Nang ipangako ni Jesus na ipadala ang banal na espiritu, hindi niya sinabi na siya ay dumaan sa pagpapataw ng ibang mga mananampalataya, ngunit direktang ibibigay ng Ama sa lahat ng mga naniniwala. Juan 14:16-17. Ang kapangyarihan para sa ministeryo ay hindi nagmula sa pagtanggap ng isang espesyal na pagbibigay mula sa isang pinahiran na pinuno, ngunit upang maglakad sa pagsunod sa espiritu na nakatira sa atin. Ito ang dahilan kung bakit nakikita natin ang mga taong may kaunting formal na edukasyon o walang mga espesyal na pagbibigay na makapangyarihang ginagamit ng Diyos, habang ang iba na nakatanggap ng maraming mga pagbibigay ay nananatiling espiritual na sterile. Ang pagkakaiba ay hindi sa kung magkano ang pagpapahid na kanilang natanggap mula sa iba, ngunit sa kung paano ganap na ang espiritu na mayroon na sila. Bukod dito, ang doktrinang ito ay maaaring humantong sa isang banayad na anyo ng idolatriya, kung saan ang mga tao ay naghahanap ng mga espiritual na karanasan sa pamamagitan ng mga tao sa halip na hahanapin ng direkta ang Diyos. Kapag pinalaki natin ang ilang mga pinuno sa posisyon ng mga dispenser ng pagpapahid, mapanganib tayo na malapit sa pagbibigay sa kanila ng isang kaluwalhatian na pag-aari lamang sa Diyos. Ang mga praktikal na panganib ng doktrinang ito ay maliwanag sa maraming mga simbahan kung saan ito ipinatupad. Lumikha ng isang kultura ng espiritual na pag-asa kung saan ang mga miyembro ay patuloy na naghahanap ng susunod na pagtuturo sa halip na pagbuo ng kanilang sariling matalik na relasyon sa Diyos. Ang mga tao ay naglalakbay ng libo at gumugol ng mga kapalaran na hinahabol ang mga pinahiran na lalaki na maaring ilipat ang espiritual na kapangyarihan kung ang lahat ng kailangan nila ay magagamit na ngayon sa pamamagitan ng kanilang personal na kaugnayan kay Hesukristo. Ang hangarin na ito ay maaari ring humantong sa pagkabigo at kawalan ng pag-asa kapag ang mga pagbibigay ay hindi gumagawa ng mga ipinangakong mga resulta. Maraming mga taimtim na mananampalataya ang nasugatan ng labis kung kailan, pagkatapos matanggap ang maraming pagpapahid ng paglilipat, ang kanilang buhay ay hindi nagpapakita ng supernatural na kapangyarihan na ipinangako nila. Ang katotohanan ay ang tunay na kapangyarihang espiritual ay hindi dumarating sa panandaliang mga karanasan, sa emosyonal o mga espesyal na ritual, ngunit sa pamamagitan ng patuloy na paglaki ng biyaya at kaalaman ng ating Panginoong Hesukristo, sa kamwana Pedro 3:13. Sa halip na maghanap ng mga shortcut sa pamamagitan ng pagpapahid ng mga paglilipat, dapat nating ituon ang mga pangunahing espiritual na disiplina na malinaw na itinuturo ng Biblia: panalangin, pag-aaral ng salita, pag-aayuno, at pagsunod sa mga utos ng Diyos. Ikaw ay praktikal, kahit na hindi gaanong manghang kaysa sa mga dramatikong pagbibigay, ay gumagawa ng tunay at pangmatagalang espiritual na paglaki na nais ng Diyos para sa kanilang mga anak. Kaya lumapit kami sa pangwakas at nagwawasak na doktrina. Makikita natin kung paano ang lahat ng mga maling turo na ito ay nag-uugnay sa isang sistema na nagbago sa mismong ebanghelyo. Nakarating kami ngayon sa kung ano ang maaari nating isaalang-alang ang nagwawasak sa lahat ng mga doktrina na pinamamahalaang ni Satanas na maipasok ang modernong simbahan, ang teolohiya ng kaunlaran. Ang pagtuturo na ito ay kumakatawan sa pagtatapos at sintesis ng lahat ng mga maling doktrina na napagmasdan natin na sumali sa pagpapahayag at pag-utos. Ang positibong pagtatapat, ang mga makahulang salita, at ang pagpapahid sa pamamagitan ng paglilipat sa isang magkakaugnay na sistema na nagbago ng Ebanghelyo ni Hesukristo sa isang tool upang makakuha ng material na kayamanan. Larawan ng megachurch kung saan ipinangangaral na ang kaunlaran sa pananalapi
ay ang pangunahing tagapagpahiwatig ng pabor ng Diyos, kung saan itinuro ang kahirapan ay isang sumpa na dapat masira, at kung saan ang sentral na mensahe ay hindi ang kaligtasan ng kasalanan, ngunit ang pagpapalaya ng kakulangan sa ekonomiya. Ngunit narito ang trahedyang katotohanan. Ang doktrinang ito ay nagbalik sa mensahe ng Ebanghelyo nang lubusan na ang milyon-milyong mga tao ngayon ay nakikita si Hesukristo hindi bilang tagapagligtas at Panginoon, ngunit bilang isang paraan para sa isang material na layunin. Ang Ebanghelyo ay naging isang produkto na ibinebenta na may pangako ng pagbabalik sa pananalapi, at ang pananampalataya ay nabawasan sa isang pamumuhunan na dapat gumawa ng mga dividend sa lupa. Ito ay kumakatawan sa isa sa mga pinakabanayad at mapanganib na mga pagbaluktot ng Kristyanismo na nakita ng mundo, sapagkat nangangailangan ng lehitimong katotohanan ng Biblia tungkol sa mga pagpapala at twists ng Diyos upang maglingkod sa kasakiman ng tao. Kapag ang Ebanghelyo ay naging isang formula para sa material na tagumpay, nawala ang mismong kakanyahan ng mensahe ng Kristiyano. Ang teolohiya ng modernong kasaganaan ay nagpapatakbo bilang isang pinagsamang sistema na gumagamit ng lahat ng mga maling doktrina na tinalakay natin. Ang mga tagasunod ay tinuruan na mag-atas na kasaganaan sa pananalapi upang gumawa ng positibong pagtatapat tungkol sa kanilang pang-ekonomiyang sitwasyon, upang maghanap ng mga makahulang salita na nagpapatunay sa kanilang susunod na material na pagpapala at makatanggap ng pagpapahid ng mga masaganang pinuno na maaaring ilipat ang kanilang tagumpay sa pananalapi. Lumilikha ito ng isang nakakahumaling na siklo kung saan ang mga tao ay patuloy na naghahanap ng susunod na pamamaraan, ang susunod na paghahayag, o ang susunod na karanasan na sa wakas ay magdadala sa kanila ng ipinangakong kasaganaan. Kapag ang mga pamamaraan ay hindi gumagana, sinabihan sila na kailangan nila ng mas maraming pananampalataya, mas maraming pinansyal na buto o higit pang paghahatid ng mga pinahiran na pinuno. Ang system ay idinisenyo upang mapanatili ang kanyang sarili. Kapag siya ay nabigo, palagi siyang nahuhulog sa tagasunod, hindi kailanman sa doktrina mismo. Lumilikha ito ng isang partikular na malupit na anyo ng espiritual na pagmamanipula kung saan ang matipid na mahina na tao ay sinasamantala sa pangalan ng Diyos. Ang mga mahihirap ay kumbinsido na ibigay ang kanilang huling mga mapagkukunan na may pangako ng supernatural na pagbabalik, habang ang mga pinuno na nagtataguyod ng mga turo na ito ay nabubuhay sa matinding luho. Ang kabalintunaan ay maaaring maputla. Ang mga nangangaral ng kasaganaan para sa lahat ay ang tanging mga talagang umunlad, at ginagawa ito sa gastos ng kanilang nangangailangan na tagasunod. Ang teolohikal na pundasyon ng teolohiya ng kasaganaan ay itinayo sa isang panimulang maling-maling interpretasyon ng mga pangako sa Biblia. Ang taludtod bilang, Diyos ko, kung gayon, ay papalitan ng lahat ng kakulangan mo alinsunod sa kanilang kayamanan kay gloria kay Kristo Jesus, Filipos 4:19, ay binibigyang kahulugan bilang mga garantiya ng material na kayamanan kung ang konteksto ay malinaw na tumutukoy sa pagkakaloob ng mga pangunahing pangangailangan ng mga mananampalataya. Ang kasaganan na ipinangako ni Jesus sa Juan 10:10 ay binibigyang kahulugan bilang kasaganaan sa pananalapi kapag ang konteksto ay nagsasalita ng espiritual na kasaganaan at buhay na walang hanggan. Ang hermeneutical manipulation na ito ay sistematiko at sinasadya na kumukuha ng mga espiritual na pangako at muling i-interpret sa kanila bilang garantiya ng material. Bukod dito, ang teolohiya na ito ay maginhawang hindi pinapansin ng maraming mga babala sa Biblia tungkol sa mga panganib ng kayamanan at pag-ibig ng pera. Malinaw na sinabi ni Jesus, hindi ka maaaring maglingkod sa Diyos at kayamanan. Mateo 5:24. Ngunit ang teolohiya ng kasaganaan ay nagtuturo na hindi lamang tayo maglingkod sa ating dalawa, ngunit ang paglilingkod sa Diyos ang pinakamahusay na paraan upang makakuha ng kayamanan. Nagbabala si Apostol Pablo na ang mga nais pagyamanin ng kanilang sarili ay nahuhulog sa tukso at loop at sa maraming hangal at nakakapinsalang mga koves na lumulubog sa mga lalaki sa pagkawasak at pagkawasak. 1 Timoteo 6:9. Ngunit ang mga talatang ito ay bihirang nabanggit sa mga simbahan ng kasaganaan. Ang pumipili na paggamit ng mga banal na kasulatan
ay nagpapakita ng manipulative na katangian ng doktrinang ito. Marahil ang trahedya ng teolohiya ng kasaganaan ay kung paano ang kalikasan ng ebanghelyo at ang ugnayan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang mga anak ay nag-aalsa. Tinatawag tayo ng totoong ebanghelyo na tanggihan ang ating sarili, kunin ang ating krus, at sundin si Hesukristo, Lucas 9:23. Ngunit ang teolohiya ng kasaganaan ay nangangako na ang pagsunod kay Jesus ay magdadala sa atin ng material na kaginhawan at tagumpay sa pananalapi. Si Hesukristo ay nanirahan sa kusang kahirapan, ay walang kung saan hihiga, Mateo 8:20, at namatay na hubad sa isang krus, ngunit ang teolohiya na ito ay nagtuturo na ang kanyang mga tagasunod ay dapat na manirahan sa luho. Ang mga apostol ay inuusig, nabilanggo, at pinatay ng kanilang pananampalataya, ngunit sinabihan na ang mga tunay na mananampalataya ay dapat umunlad ng material. Ang pagkakasalungatan na ito ay malinaw na ang isa ay nagtataka kung gaano karaming maaaring malinlang sa kanya. Ang sagot ay nasa mapang-akit na kapangyarihan ng kasakiman ng tao at sa kakayahan ni Satanas na magkaila ng kasalanan bilang banal na pagpapala. Kapag ang ating mga puso ay nakatuon sa mga material na bagay, mahina tayo sa anumang pagtuturo na nangangako upang masiyahan ang mga kagustuhan na iyon. Kahit na malinaw na sumasalungat sa mga banal na kasulatan, ang kaunlaran ng ebanghelyo ay nag-apela sa aming pangunahing mga instincts ng kaligtasan at ambisyon na nangangako na maaari tayong magkaroon ng pinakamahusay sa parehong mundo, ang pagpapala ng Diyos at material na kayamanan. Ang nagwawasak na mga kahihinatnan ng teolohiya ng kasaganaan ay higit pa sa pagkalugi sa mga individual na pagkalugi. Sa pananalapi, ang doktrinang ito ay nasira ang reputasyon ng Kristyanismo sa buong mundo, lalo na sa mga umuunlad na bansa, kung saan sinamantala ng mga mangangaral ng kasaganaan ang mahina na populasyon. Lumikha ka ng isang henerasyon ng mga mananampalataya na ang pananampalataya ay nakondisyon sa kanilang sitwasyon sa pananalapi. Kapag umunlad sila, pinupuri nila ang Diyos, ngunit kapag nahaharap sila sa mga paghihirap sa ekonomiya, pinag-uusapan nila ang kanilang pag-ibig at katapatan. Ang kondisyong pananampalataya na ito ay eksaktong kabaligtaran ng pananampalataya ng Biblia na nagtitiwala sa Diyos anuman ang mga panlabas na kalagayan. Bukod dito, ang doktrinang ito ay nagpalipat ng mga mapagkukunan ng masa na maaaring magamit para sa totoong gawain ng ebanghelyo. Pakainin ng gutom, alagaan ang mga ulila, at ipangaral ang tunay na mensahe ng kaligtasan patungo sa pagtatayo ng mga personal na imperyo ng mga sakim na pinuno. Ang tunay na kaunlaran na inaalok ng Diyos ay hindi material ngunit espiritual. Kapayapaan sa Diyos, kapatawaran ng mga kasalanan, buhay na walang hanggan, at ang pangako ng kanyang patuloy na pagkakaroon. Ang mga pagpapala na ito ay walang hanggan na mas mahalaga kaysa sa anumang kayamanan sa lupa, sapagkat tumatagal sila ng kawalang hanggan. Kapag nauunawaan natin ang totoong katangian ng mga pagpapala ng Diyos, napagtanto natin na tayo ay hindi paniwalang maunlad kay Kristo, anuman ang ating pinansyal na sitwasyon. Ang kasiyahan na nagmula sa pag-unawa na ito ay ang perpektong antidote laban sa kasakiman na nagpapakain sa teolohiya ng kasaganaan. Napagtanto mo ba kung paano ang 5 doktrinang ito ay tahimik na nagpapatakbo sa maraming mga simbahan na pinalayo ang mga mananampalataya ng totoong ebanghelyo ni Hesukristo? Ang paglusot ni Satanas ay naging banayad na milyon-milyong mga taimtim na Kristiyano ang yumakap sa mga turo na ito nang hindi napagtanto na sinusunod nila ang mga doktrina na sumasalungat sa salita ng Diyos. Ngayon alam mo na ang katotohanan sa Biblia sa likod ng mga mapanlinlang na doktrinang ito. Oras na upang kumilos. Suriin ang iyong sariling pananampalataya at ang mga turo ng iyong simbahan sa ilaw ng mga banal na kasulatan. Nahulog ka ba sa alinman sa mga traps ng doktrina na ito? Itinataguyod ba ng iyong simbahan ang nagpapahayag at nagpapasiya sa halip na mapagpakumbabang panalangin? Mas nakatuon ba ito sa material na kasaganaan kaysa sa espiritual na pagbabagong anyo? Nais kong malaman ang iyong karanasan. Alin sa 5 mga doktrinang ito ang nakakaapekto sa iyo? Nakita mo ba ang alinman sa mga ito sa iyong simbahan?
Ibahagi sa mga komento kung paano binuksan ng mensaheng ito ang iyong mga mata sa mga katotohanang Biblia. Ang iyong patotoo ay makakatulong sa ibang mga mananampalataya na nalinlang din ng mga turo na ito. Kung ang nilalamang ito ay naging isang pagpapala para sa iyong espiritual na buhay at nakatulong sa iyo na makilala ang katotohanan, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at buhayin ang mga abiso. Kailangan namin ng mas maraming mga naniniwala na nakakaalam at nagtatanggol sa malusog na doktrina sa mga oras na ito ng pagkalito. Ibahagi ang video na ito sa iyong mga kapatid na may pananampalataya upang maaari rin silang malaya sa mga panlilinlang na ito. Sa screen ay lilitaw ang aming susunod na video na nagpapakita ng iba pang mga katotohanan sa Biblia na dapat malaman ng bawat Kristiyano. Huwag palalampasin ito dahil magpapatuloy tayo sa pag-alis ng mga panlilinlang na infiltrate ng modernong simbahan. Alalahanin, ang katotohanan ng Diyos ay nagpapalaya sa atin at responsibilidad natin na ipagtanggol ang tunay na ebanghelyo ni Hesukristo laban sa lahat ng pagbaluktot. Pagpalain ka sana ng Diyos ng sagana sa kanyang biyaya at katotohanan